Pinauwi ni Coach Eric Spoelstra ang kanilang young center na si Kelelware mula sa road game series nila na ngayon nasa 5-game road trip ang Miami at meron pang natitirang dalawa, Jazz at Suns, back-to-back game pa. Susundan ng 3 araw na pahinga bago sundan naman ang 2 set ng back-to-back. Kahit pa Miami Heat ang team nila, baka mag-overheat yung mga player. Nagkaroon ng hamstring injury si Kelelware kaya pinauwi at pinagagaling sa Miami. 2 games na rin kasi siyang hindi nakakapaglaro at 6 games na rin na inalis sa starting unit at binabaan ang kanyang minutes. After din niya na i-call out siya ni Coach Eric Spoelstra na sinasadya ni Kelelware na maging tamad sa loob dahil sa minuto niya at iniintay na bigyan ng mas mahabang minuto. Nasama rin sa trade speculation itong si Kelelware pero nilinaw ng Miami na hindi nila bibitawan. Dahil kung merong mang nasa trade rumors sa Miami, si Hero or kaya si Andrew Wiggins. Nirevisit kasi ng Miami at Golden State ang potential swap kay Wiggins at dito kay Kuminga. So pinababalik ng Golden State si Wiggins. Si Wiggins kasi yung pasimuno ng mga player na tinatamad dahil dati sa Minnesota nung nakakuha siya ng max contract, ang sinabi ng mga retired player na naging analyst, parang nawala yung puso nitong si Wiggins sa paglalaro, parang biglang tinamad. Nung nalipat siya ng Golden State at papalapit na ulit ang expiration ng kontrata niya, biglang sumipag ulit at naging all-star. After nung nakapirma siya, balik na naman sa dati. Papasok pa naman yung February kung kailan nawawala si Wiggins. Mag-e-expire na kasi yung kontrata ni Wiggins. Bumaba ang average niya na almost 16 points, 5 rebounds, 2 assists, 1 steal, 47 and 39%. Pero solid numbers pa yon para sa Miami Heat. Ang defensive rating nitong si Wiggins 114, top 3 sa mga starting small forward at pinakamataas din na steal average niya since 2021. Positive din si Wiggins sa defensive plus minus. Siya din yung player sa East na switchable from number 1 to number 4 position. Solid na 3-and-D player si Wiggins para sa Miami. 3 player pala yung possible na magkaroon ng contract extension sa Miami. Parang 4 pa yun kasama yata doon si Hakes. Dahil si Wiggins yung isa sa posibleng mabigyan ng kontrata. Isa pa doon yung position ni Hakes na naging 6-man ngayon para sa Miami at isa din sa best defensive player nila. Pero hanggat andun si Wiggins, hindi niya makukuha yung starting lineup. Kung magkakaroon kasi ng swap si Wiggins at si Kuminga, mas bata kasi si Kuminga kumpara kay Wiggins. Pero mas malaki rin ang kontrata ni Wiggins kumpara kay Kuminga. Sa Dallas naman si Kyrie nagkakaroon ng discussion na potential na pag-postpone ng return date niya this season. Based kay Jason Kidd, wala naman talagang binibigay na definite timeline kung kailan babalik si Kyrie. Dalang sinabi ni Kyrie dati, babalik siya kung 1,500% siyang healthy. Tinalo niya si Taguro. Papasok pa lang ng 12 months si Kyrie sa kanyang recovery. Nasa practice na rin naman siya pero sinabi ni Jason Kidd, iba kasi kapag nasa mismong game na. Nagre-rely si Kyrie sa speed, ball handling at change ng direction kapag naglalaro. Kung hindi pa kasi ready ang mental at physical state ni Kyrie, baka ma-injured siya. Yung kasi yung matagal talaga sa rehab, maibalik yung dating mental at physical state. Si Anthony Davis naman after lumabas ang report tungkol kay Kyrie na hindi sigurado or posibleng hindi maglaro this season, hindi rin alam ang mangyayari kay AD. So hindi siya nagpa-opera ng injury niya sa kamay. Babalik siya after All-Star Weekend na. Kung base sa timeline na binigay na 6 weeks after January 8. Literal kasing naging children's song yung injury ni AD. Paa, tuhod, balik at ulo. Ang agent pa naman niyang si Rich Paul ang nag-request ng trade sa Dallas na gusto niyang mapunta si AD sa ibang team before deadline. Nasa 2 linggo na lang yun at wala ring indication na magkakaroon ng big time trade dito sa Dallas or kaya maalis si Anthony Davis. Si Russell Westbrook naman this season nag-a-average ng 15.6 rebounds, 7 assists, 43 and 35%. 39 out of 45 games naging starting unit si Westbrook. Virtually, siya yung best player ng Sacramento ngayon at best player sa mga minimum contract. Ang Knicks naman nagkakaproblema sa kanilang second unit. Si Yabusele nga nagre-ready na matrade. Bumabalik din ang interest ng Knicks kay Westbrook. Base kasi kay Ian Begley, meron kasi dati pang interest ang Knicks kay Westbrook nung free agency. Ang pinagpipilian kasi nun si Clarkson at si Westbrook kung saan si JC ang nakuha. Si Westbrook kasi nun gustong umuwi ng California.
Tanging Knicks lang kasi ngayon na may interest kay Westbrook based sa mga rumors. Pero kung titingnan, mas okay si Westbrook sa Sacramento dahil mas tahimik ang buhay niya. Kapag napunta siya sa Knicks na mataas yung media market, baka sisihin na naman siya doon kapag lalong nagkaproblema. Ang Knicks kasi yung isa sa mga buyer pagdating ng deadline para makapag-upgrade ng lineup. Meron kasi mga ups and downs sila ngayon na dapat sila yung contender ng East after ng Indiana Pacers. Si Westbrook naman yung nakikitang isa sa bargain trade pagdating sa kanyang stats dahil 15.6 rebounds, 7 assists at nasa minimum contract pa siya. At merong pang makukuha doon ng Sacramento kung sakaling ma-trade siya sa ibang team.